Biglang umalis si Gu Xuanchen dahil sa sabik na niyang makita ang natitira sa Luo family si Luo Shengzhou. Nagtanong naman si Mo Kuanyan kung saan pupunta ang ating bida. Dahil tinulungan sila ng formation ng kanilang on-store para masugpo ang mga kalaban kaya akala ng Xiaoyao Patriarch na nakausap na ni Luo Shengzhou ang kanilang ancestor kaya inutusan ulit ng Xiaoyao Patriarch si Luo Shengzhou para kausapin ulit ang kanilang Xiaoyao ancestor kung ano na ang gawin nila. Napatanong na lang si Luo Shengzhou kung anong na ang nangyayari at napagtanto pa niya na wala naman siyang ginawa. Dahil sa may parating na atake kay Luo Shengzhou binalaan niya ito ng senior niya na mag-ingat si Luo Shengzhou sa parating na atake. Hindi naman tinamaan si Luo Shengzhou sa atake pero napatikip na lang siya sa pagsabog. Ang ating bida pala ang umatake at kinumusta niya si Luo Shengzhou. At napatanong na lang ang alagad ng Patriarch kung senyo ang ating bida. Sinagot naman ito ni Luo Shengzhou na siya si Gu Xuanchen at tinanong pa ni Luo Shengzhou kung bakit nandito ang ating bida dahil sa pagkaalam niya na sira na niya ang gantian ni Gu Xuanchen. Pinuri naman siya ng ating bida dahil naalala pa ni Luo Shengzhou ang pagwasak niya sa gantian ng ating bida. Nagtanong ang Xiaoyao Patriarch kung kilala ba ni Luo Shengzhou si Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ni Luo Shengzhou pero maang-maangan pa niya na sinabi ni Luo Shengzhou na ang kanilang kasal ng ating bida ay inayos ng kanyang Luo family ngunit hindi raw tinuloy ni Gu Xuanchen ang kanilang kasal at basta-basta lang daw pinutol ng ating bida. Hindi pa nakuntinto si Luo Shengzhou at siniraan pa niya ang ating bida at naniwala naman dito ang Patriarch at sabay atake at nagtanong pa ito kay Gu Xuanchen kung totoo ba ang sinasabi ni Luo Shengzhou. Tinanong naman ni Gu Xuanchen ang Patriarch kung siya ang kasalukuyan na sect master ng Xiaoyao sect. Mayabang na kinumpirma naman ito ng Patriarch. Sinabihan naman ito ni Gu Xuanchen na isang bulag at sabay atake sa Patriarch. Pasiga na tinanong ng alagad kung bakit inatake ni Gu Xuanchen ang kanilang Patriarch. Matapang na sinabi ni Gu Xuanchen na narito siya para sa kanilang ancestor guide na makakuha ang Xiaoyao sect ng henyo sa Anyang City pero isa lang hamak na idiot ang kinuha si Luo Shengzhou. At pahabol pa ni Gu Xuanchen na umangat lang sa Little Heavenly Realm si Luo Shengzhou. Tinawag na nila itong henyo na galit naman dito si Luo Shengzhou. At sabi pa ni Gu Xuanchen marami ang hinyo sa Xiaoyao sect tulad na lang ng mga mountain guard kung bakit pa isang idiot ang nakuha nila na si Luo Shengzhou dahil na-insulto ang Patriarch. Pasiga na pinatahimik niya ang ating bida. Nagsabi si Luo Shengzhou na wag makinig ang Patriarch kay Gu Xuanchen dahil isa lang tong basura at nagsabi pa siya na hindi niya hahayaan si Gu Xuanchen. At naghanda si Luo Shengzhou ng kanyang espada. At sabay pag-atake sa ating bida. Ngunit harap ng ating bida isa lang hamak na sisiw si Luo Shengzhou. Dahil sa nangyari nangamba ang dalawa. Dahil bumagsak si Luo Shengzhou nang walang kalaban-laban dahil malaki ang agwat niya sa ating bida. Mayabang na sinabi ni Gu Xuanchen na ito ba ang tinawag nila na henyo. Habang nakadapa si Luo Shengzhou napatawag na lang siya sa pangalan ni Gu Xuanchen at hindi siya makapaniwala na hindi niya makita ang atake ni Gu Xuanchen. Nag-alala naman ang dalawang senior sa kanilang junior na si Luo Shengzhou at kung okay lang ito. Pasiga na sinabihan ng Patriarch si Gu Xuanchen kung bakit sinaktan niya ang disipolo ng kanilang Xiaoyao sect na si Luo Shengzhou. At biglang may paparating na mga nilalang. Nagsabi ang alagad na may paparating na mga heavenly realm baka ito ang mga pinadala ng tatlong sekta na kalaban nila at pasiga na nagsabi ang Patriarch na maghanda sila sa pagharap sa mga kalaban. Sa pagdating ng mga heavenly realm, nagbigay galang sila sa kanilang senior Gu Xuanchen at sa kanilang Patriarch. Nabigla naman sila lalo na ang Patriarch dahil tinawag na Senior Gu ang ating bida at napasabi pa ito kung ano na ang nangyayari. Sinabihan ni Mo Kuanyan ng kanilang Patriarch na dahil sa ating bida umangat sila sa Heavenly Realm. Sabi pa ni hanggang tinulungan sila ng ating bida na nahinarap ng walang kahirap-hirap ang kanilang mga Thunder Tribulation. Kinumpirma naman ito ni Mo Kuanyan at napanganga na lang sila sa mga narinig nila dahil ang Thunder Tribulation ay mahirap itong harapin sa kanila. Napatanong na lang sa kanyang pag-iisip ang Patriarch kung senyo ba talaga ang ating bida at saan ito nanggaling. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang Patriarch na narinig niya ang sinabi ng Patriarch. Natuturoan ng Patriarch ang ating bida ng mabuting asal. Habang papunta sila sa kay Emperor Xiaoyao Scripture tinatanong ng Patriarch si Gu Xuanchen kung siya ang senior ng Xiaoyao sect at sumingit naman dito si Luo Shengzhou na hindi ito maaari dahil kasintahan niya ang ating bida dati at nasira din ang gantian nito.
Tinanong ni Luo Shengzhou si Gu Xuanchen kung paano ito nagib senior ng Xiaoyao sect dahil buong buhay ni Gu Xuanchen ay nasa Anyang City lang ito. Sinabihan ni Mo Kuan-yan si Luo Shengzhou na kahit siya ang itinalaga ng kanilang ancestor hindi niya maaaring bastyusan ang ating bida. Habang hawak ni Mo Kuan-yan ang kanyang espada binalaan niya si Luo Shengzhou sa pagbabastos nito sa ating bida. Pasigaw na sinabi ni Luo Shengzhou na saktan lang siya nila kung kaya nila Mo Kuan-yan na gawin ito. At matapang na sinabihan ni Luo Shengzhou ang patriarch na dapat na nilang patayin ang ating bida dahil sa pag-atake nito sa kanya. Binalaan ni Luo Shengzhou ang patriarch na kung dumating ang kanilang ancestor ano naman ang paliwanag niya dito sa mga nangyayari. Mayabang na sinabihan ni Gu Xuanchen si Luo Shengzhou na ibig sabihin ba ni Luo Shengzhou na kaya niyang kausapin ang Xiaoyao ancestor at nais itong masaksihan ng ating bida. Nagalit naman ang patriarch dahil binanggit ni Gu Xuanchen ang pangalan ng kanilang ancestor ng basta-basta lang sa harapan ng Emperor Scripture. Pasigaw na sinabihan ng patriarch si Gu Xuanchen na ang kanilang ancestor ay mahigit 100 taon na nawala at ngayon lang ito nagparamdam dahil may lumitaw na henyo na si Lu Shengzhou kaya hindi raw siya masisi ng ating bida kung masaktan niya si Gu Xuanchen. Tinawag ni Gu Xuanchen ang kanilang ancestor at nagsabi na masama ang paningin ni Emperor Xiaoyao dahil ang pinili niyang patriarch sa kanyang sekta ay idiot. Napikan naman dito ang patriarch at sabay atake sa ating bida. Habang paparating ang atake, nasalag naman ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap, at pinagpawisan namang patriarch sa kanyang nasaksihan. Sinibehan ni Gu Xuanchen na kailangan na nila patriarch na yumoko ng mababa at tanungin nila ang Emperor Scripture. At sinabihan pa niya ito na kung kaya niya pa itong harapin. Sa paggalaw ng Emperor Scripture na pinsala ng aura ang idiot na patriarch, habang bumabagsak ang patriarch napasoka na lang siya ng dugo. Nasabi na lang ng isa na ito ay ang Emperor Scripture. Sa paggalaw ng Emperor Scripture, at hinakbang niya na ang kanyang paa. Habang nakatayo ang Emperor Scripture, nasabi na lang ni Mo Kuan-yan na ang estatwa ng kanilang ancestor ay gumalaw. Ang walang kaalam-alam na si Luo Shengzhou na mayabang niyang sinabihan si Gu Xuanchen na ihanda niya ang kanyang sarili dahil papatayin na ang ating bida ng Emperor Scripture. At binagsak ng Emperor Scripture ni Emperor Xiaoyao ang kanyang espada. At nagbigay galang siya sa ating bida at sinabi niya na siya si Emperor Xiaoyao ang ika-10 na disipolo ni Gu Xuanchen at tinawag niya ang ating bida na master. Nabigla naman silang lahat sa matinding nalaman nila. At sasabihin ulit ng ating bida, na magsiluhod sila at humingi ng tawad habang nakaupo lang ang ating bida. Habang nakaluhod ang patriarch humihingi ito ng tawad sa kanyang ancestor dahil hindi niya nakilala ang ating bida at kinalaban pa niya ito. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang kinalaban ay ang legendary na master ng kanilang ancestor at sa pagkaalam niya dito matagal na namatay ito sa pagharap sa Thunder Tribulation na naghugis dragon. Habang nakaluhod silang lahat, nalugmok na lang si Luo Shengzhou at hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Seriusang tinitingnan lang ng ating bida si Luo Shengzhou. Napasabi na lang si Luo Shengzhou na imposible ito. Sinabihan niya ang kanyang master na si Gu Xuanchen na wala siyang kakayahan. At sa loob ng 100 taon sa paghahanap sa ating bida siya ay nagkamali dahil kala ni Emperor Xiaoyao nasa sacred domain ng ating bida. Sinabihan na lang ni Gu Xuanchen si Emperor Xiaoyao na hindi niya kailangan sisihin ang kanyang sarili dahil sa ngayon wala itong kwenta. Nasabi na lang ni Emperor Xiaoyao na balang araw magkikita sila ng kanyang master na ating bida. At inutusan niya na lumuhod at magbigay galang ang mga disipolo niya sa ating bida. Tumogon naman ang kanyang patriarch at nag-utos na sundin nila ang kanilang ancestor. At nagsiluhudan sila tanda ng paggalang kay Gu Xuanchen at sa kay Emperor Xiaoyao. Napasabi na lang si Luo Shengzhou na isang basura sa Gu family at paano ito naging master ni Emperor Xiaoyao. Habang nakaluhod si Luo Shengzhou, nagsabi ang idiot na si Luo Shengzhou sa harap ng ancestor at kay Gu Xuanchen na bilang asawa ni Gu Xuanchen dapat hindi na daw sa paparusahan at save nila ang kanyang buhay. Biglang inatake ni Gu Xuanchen si Luo Shengzhou. Tumalsik na lang si Luo Shengzhou at ang patriarch ay nakatingin lang dahil wala siyang kakayahan sa harap ni Gu Xuanchen. Tinawag ni Gu Xuanchen ang head ng Punishment Hall. Nagpakita naman ang head ng Punishment Hall si Sen Xiaoyao at nagbigay galang siya sa ating bida. Inutusan ni Gu Xuanchen ang Punishment Hall head na sirain niya ang cultivation at ikulong ng 5 taon si Luo Shengzhou.
At pagkatapos nun ipatapon sa labas ng Xiaoyao sect dahil sa mga narinig ni Luo Shengzhou tumulo na lang ang pawis niya. At biglang tinawag ni Luo Shengzhou si Gu Xuanchen na hindi ito hahayaan ng kanyang Luo family, tiyak na paghigantihan nito si Gu Xuanchen. Napatawa na lang si Gu Xuanchen at nabanggit na ang Luo family. At seriusong tiningnan ni Gu Xuanchen si Luo Shengzhou. At lumapit si Gu Xuanchen kay Luo Shengzhou na bago siya pumunta dito naubos na niya ang kanyang buong Luo family gamit ang kanyang sariling kamay. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na pumunta siya dito nang hindi nag-alala sa kanyang Gu family na pagsamantalang iniwan niya. Napaiyak na lang si Luo Shengzhou at tinawag niyang demon ang ating bida at pasiga na patayin na lang siya nito gamit ang isang atake. Nagsabi si Gu Xuanchen na ang pagpatay kay Luo Shengzhou ay kahiyahiya. Sabi pa ni Gu Xuanchen na kailangan pa niyang mabuhay para makita niya ang pag-angat ng Gu family. Habang pumapatak ang luha ni Luo Shengzhou, sinabihan pa ito ni Gu Xuanchen na paano siya mabubuhay kung nais na niyang mamatay. At hindi dapat mamatay si Luo Shengzhou. Napamura na lang si Luo Shengzhou sa ating bida, habang paparating ang punishment hall later. At tinalian sa leeg ng punishment hall later si Luo Shengzhou. At hindi niya hahayaan na hindi niya galangin ang ating bida. Sinabi ng punishment hall leader na ang utos ng kanilang ancestor ay matutupad. At sabay hilot sa leeg ni Luo Shengzhou. At hinatak na siya ng punishment hall leader. Habang ang mga disipolo ay nakaluhod. Nasabi na lang ng patriarch na kahit anong utos ni Gu Xuanchen ay susundin niya na. Nagsabi si Gu Xuanchen na hindi na nila dapat tawagin ang ating bida na ancestor dahil para lang to sa kanyang ika-10 na disipolo at tawagin na lang nila siya na master. Nagsabi ang alagad ng patriarch sa kanilang master na si Gu Xuanchen na kung may plano na ba ito sa kakaharapin nilang kalaban sa labas ng Xiaoyao sect. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na wala at may tanong lang muna siya. Nasaan ang head ng Raging Fire Cult? Sa lugar ng Raging Fire Cult Hall. Nagsabi ang alagad sa kanyang cult master na ang Xiaoyao sect ay nagdeklara ng gera sa 3 sekta. Binalita ng isang lalaki sa kanilang cult master na ang pinadala nilang mga envoy sa Xiaoyao sect ay patay na at tila hindi nila siniseryoso ang kanilang presensya ng Raging Fire Cult. Master Lian ang cult master at nag-utos siya na magdala ng mga tao para palibutan nila ang Xiaoyao sect. Ngunit huli na sila dahil sumalakay na ang Xiaoyao sect sa kanila at pinangunahan ito ni Gu Xuanchen. Napatanong na lang ang isang alagad kung sinong naglakas loob na pasukin sila. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na hindi na dapat nagtatanong ang mga grupo ng mga idiot. At pinag-aatake na ni Gu Xuanchen sila at napahingi na lang ng tulong ang isang alagad sa kanyang cult master. Tumagon naman dito ang cult master at sabay atake sa ating bida. Nakailag naman si Gu Xuanchen at sabay naghanda naman ang cult master ng teknik. At umatake na ang cult master sa ating bida. Sinabayan naman ito ni Gu Xuanchen. At nagsalpukan na ang kanilang mga atake. Ngunit napasigaw na lang ang cult master dahil naputol na ni Gu Xuanchen ang kamay ng cult master. Sa lugar ng Raging Fire Cult, nakatayo lang ang ating bida habang hawak ang espada. Habang tinitiis ng cult master ang sakit ng naputol niyang kamay, tinanong naman ito ni Gu Xuanchen kung ito ang Raging Fire Cult master. At bago mamatay ang cult master dapat magbigay ito ng huling habilin kung anong ipapangalan niya dito. At nasunog na ang Raging Fire Cult kasama ang mga alagad nito. Napasabi na lang si Mokuanyan na hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon. Habang pinagmamasdan nila ang nasusunog na Raging Fire Cult, sa 100 taon na hari-harian ng Raging Fire Cult ngayon ito ay nawasak. Kinalma ng patriarch ang mga kasamahan niya dahil nandito na ang kanilang master Gu Xuanchen. Nadismaya naman ang mga kasamahan nito. Siningaitan naman ito ni Mokuanyan at sinabihan niya ito na dahan-dahan lang ito sa pananalita. At biglang tinaas ng patriarch ang kanyang espada at nagsabi na sundan siya ng kanyang mga kasamahan. Sabay-sabay na silang umatake sa mga natitirang kalaban nila. Nasabi na lang nila na ang pinakamalakas sa Xian Kingdom ang Raging Fire Cult ay nawasak na. At nagsimatayan na ang mga kalaban. At nasabi na lang ni Mokuanyan na wala silang ititirang kalaban.